Magandang araw. Welcome po sa bagong episodyo ng Panitikan sa panahon ng pandemya at gayon din sa ganap. Itong format na ito ay supposed to be ay para doon sa tulad ng nasabi sa pamagat ay para sa panahon ng pandemya. Ngunit natapos na ang pandemya ng isang taon at tayo ay nasa panibagong normal. Pero yung format na ito ng talakayan, ng panitikan at paminsan ay pagtatanghal ng mga teksto ay isang format na naging napakamabisa sa panahon na tayo ay nasa bahay lamang at may restricted na mobility. Pero dahil itong format nito ay naging mabisa dahil sa pagla-live stream sa Facebook, sa YouTube, at nakakarating ng mabisa sa higit na mas maraming tao sa kumbinyenteng paraan ay nagpasya ang UPICW na ipagpatuloy ito. At ngayong taon pa lamang na ito ay kailangan naming magsagawa o magtanghal ng mga mahigit sa 20 episodyo ng Pan at Ganap. At ngayon isa na namang panibagong kaya tuloy-tuloy ang pagtatanghal na ginagawa ng UPICW sa format na ito ng pagtatanghal ng panitikan online. Kaya't ngayon ay mapapanood natin, maririnig, maaari tayong lumahok dito sa episodyo ng mga Pan at Ganap. Welcome po. Ako po si Joey Bakiran, ang Director ng UPICW. Mahusay ang mga guro manunulat ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas dito sa Universidad ng Pilipinas. Meron tayong isang Ramon Magsaysay Awardee, 2 pambansang alagad ng sining para sa panitikan, 6 na C-Right Awardees, at lahat ng guro manunulat ng departamento ay nagwagi na ng Palangka Awards. Dagdag pa ang iba't ibang pambansang pagkilala sa husay at talento ng mga kasamahan. Mapaghawan din ang mga guro sa mga pinapaksa ng kanilang mga katha. Si Bernadette Neri sa usaping pangkasarian, si Eugene Ifasco sa usaping ng karapatan ng kabataan, si Vladimir Gonzales ukol sa hustisyang panlipunan at ang panawagan para sa katarungan, si Romel Rodriguez at ang usapin ng malayang pamamahayan, si Elina Salanga at ang pagpapahalaga sa danas ng sarili sa daigdig, si Jimwell Naval at ang pagtatanghal ng mga natatanging lokal na kultura, si Joey Bakiran at ang buhay sa labas ng bansa, si Glessy Atienza at ang mga paksa sa kababaihan, gayon din ang disaster risk reduction, si Vim Nadera at ang pagtatanghal at panitikan bilang lunas, si Tilde Acuña at ang makabagong uri ng media bilang lunsara ng panitikan, si Luna Sikatleto at ang buhay bilang manunulat, si Maynard Manansala at mga dulang ng usig sa karapatan, si Hugh Eliserio at ang talaban ng malayang kaisipan at ng mga panlipunang institusyon, at huli si Will Ortiz at ang pagpapahalaga ng tradisyong Pilipino. Sa mundo ng akademikong programa, nanguna ang departamento sa pagbubukas ng mga programa sa malikaing pagsulat. Noong dekada 80 ay binuksan ang sertipiko sa malikaing pagsulat sa Filipino, gayon din ang BA Malikaing Pagsulat, ang kauna-unahang mga programa sa bansa na naghahasa sa kabataang Pilipino sa masining na mundo ng malikaing pagsulat gamit ang wikang pambansa. Sunod naman na inaprubahan ng universidad ang MA Malikaing Pagsulat noong 1995 at PhD Malikaing Pagsulat noong 1999 na pawang nagluwal ng mga mahuhusay at magagaling na manunulat ng Pilipinas. Ang mga programang nabanggit ang naging modelo rin ng iba pang mga paaralan para magbukas ng kani-kaniyang mga programa sa malikaing pagsulat sa Pilipino. Magkakaugnay ang mga disiplina ng malikaing pagsulat sa panitikan at wika. Patuloy pa rin binubuklod ng departamento ang MP sa disiplina ng panitikan at wika.
Sa lalayan ng wikang pambansa, ang Filipino, ang isang buhay, pinagyayaman at mapanghawang pag-aakda. Sa pamamagitan ng paggatha na ipapakita ng manunulat ang bisa ng wikang Filipino na siya ring pangunahing lingua franca ng bansa. Napapagyaman, napapanatili at naipapakita ang mga danas ng wikang pambansa sa mga mambabasa ng malikhaing akdang na ikatha gamit ang wikang Filipino. Nagsisimula rin sa malikhaing pagsulat ang pagkakaroon ng mas mayamang panitikan ng Pilipinas. Pinagtitibay ng mga manunulat ang mahigpit na ugnayan ng panitikan at ng ating lipunan. Ang bisa ng malikhaing pagsulat bilang isang akademikong disiplina ay nakikita sa makabuluhang ambag nito sa paglaya ng lipunang Pilipino sa mga kadenang nagpapahirap sa mamamayan ng bansa. At ito ang ganap ng larangan ng malikhaing pagsulat sa ilalim ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Magandang araw, ito si Will Ortiz, tagapag-ugnay ng Larangan ng Malikhaing Pagsulat ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman. Maririnig at makikita ninyo sa proyektong ganap recording ang mga kasapi ng Larangan ng Malikhaing Pagsulat. Nakatuon ang panulat ni UZ Elizerio sa pagsasalin at eksperimental ng panitikan. Si Maynard Manansala ay may tuon sa pagsasalin at dula. Si Elira Salanga Toralba sa panitikang pambata, lalo na sa tula. Si Bernadette Neri sa panitikang pambata na may tuon sa kasarian, lalo na sa usapin at danas ng pagiging lesbiana. Pawang mga premyadong manunulat ang mga gurong ito. Nakatuon naman ang aking pananaliksik sa panitikang pambata, lalo na sa YA o Young Adult Literature. Babasahin ko ngayon ang isa sa 4 na nobelang YA ukol kay Maria Makiling. Ang una ay ang pagbabalik ni Maria Makiling at ang babasahin kong bahagi ay yun sa si Maria Makiling at ang alamat ng Animas Ani. Kabanata 0, parang cotton candy ang langit. Kumakaway ang mga dahon ng punong niyog, mangga at kainito. Pink at bughaw at puti ang mga ulap, parang cotton candy ang langit. Mula sa loob ng bahay, nayari sa bricks at salamin, masisilip ang parang malinamnam na langit. Nasisinagan ng matingkad na sikat ng araw ang bintanang stained glass na may disenyo ng punong may 12 sanga. Prak, trak, klak, brak, brang, krak. Tumilapon ang katawan ni Aman mula sa bintanang stained glass. Tumama ito sa mga nagkakawayang sanga ng mangga at niyog bago ito bumagsak sa lupa. Katabi ni Aman sa lupa ang nagkikislapang mga bubog ng salamin. Para siyang eskultura na dinisenyuhan ng mga makulay na bubog. Sa harap ng bahay, nakatingin si Dian sa kanya na napapanguwi sa nakikita. May hawak siyang aklat na may pamagat na torogan. Sa loob ng bahay, sandaling tumingin sina Dasig at Saro kay Aman. Nakatanga sina Malina, Pure at Namnama. Pagkatapos, tiningnan nila ang nagtapon sa kanya sa bintana. Tumataas at bumababa pa rin ang dibdib ni Aya na siyang nagbalibag kay Aman. Wala pa rin kumikibo sa kanila. Walang maririnig na ungol o anumang ingay mula sa labas, liban sa mahinang pagaspas ng mga dahon. Bigla ang hagikik na narinig. Galing! Lumalabas na rin ang pagkamarya mo, Aya, sabi ni Saro, habang hawak ng mga kamay ang tiyan na pinipigilan ang malakas na pagtawa. Kabanata 1, may pakpak ang balita. Ibig sabihin, ang tanda mo na? Tanong ni Namnama, best friend ni Aya.
na ipinagdiriin ng mabuti ang salitang tanda. Nasa loob sila ng kwarto ni Aya. Nakaupo si Aya at nakadapa si Namnama sa banig habang nagkukuyakoy ang mga paa. Sa Ilocano, pag-asa ang kahulugan ng pangalan niya. Ayon sa paniniwala ng mga diwata, kung ano ang kahulugan ng pangalan ng mga malalapit sa kanya, magiging tila agimat ang katangiang ito sa buhay ng diwata. Mabilis ang pagpikit-pikit ng mga mata ni Aya na halatang naiinis. Hindi siya matanda, 12 taong gulang siya. Iyon ang nakalagay sa kanyang birth certificate. Pero nang nakaraang taon bago siya pumasok sa silid ng alaala at sinapian ni Bahandi, naalala niya ang lahat. Siya si Malaya Makiling, lalong kilala ng mga tao sa pangalang Mariang Makiling. Nawala siya sa loob ng mahigit 100 taon. Muli siyang isinilang bilang Aya Akili, kung paano ang mga pangyayaring naganap ay hindi niya naaalala. Nakilala niya ng mga diwatang naghahanap sa kanya sa pagsapit ng kanyang 12 taon. Ang problema, mas marami sa mga diwatang ito ang nais na pumatay sa kanya. Hinawakan niya ang lieg na hindi niya sadya. Naiisip pa rin niya ang bakal ng garote na sumakal sa kanyang lieg nang mahuli siya ng mga ito. At ngayon, marami siyang naaalala sa kanyang buhay bilang si Maria Makiling. Ang problema na naman, marami ang blanko at nawawala sa pagitan ng kanyang alaala. Pakiramdam rin niya na 12 taong gulang siya, maliban na lamang sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Totoo ba? Meron kang pakpak. Nakakunot ang noo ni Namnama habang nagtatanong. Tumayo siya at kinapa ng kanyang mga kamay ang likuran ni Aya na nakasuot ng t-shirt na puti. Tumango si Aya. Nag-inat siya ng mga kamay. Nilakad niya ang salamin na singtaas ng dingding na kawayan sa kanyang kwarto. Tiningnan ang kanyang likuran sa salamin. Wala. Nawawala parati. Pero nung kabilugan ng buwan, lumabas. Napangiwi si Aya nang maalala ang pagkapunit ng balat sa unang paglabas ng kanyang mga pakpak. Naalala niya ang sakit. Hindi niya alam kung sa panibagong pagbibilog ng buwan muli itong sasakit. O hindi kaya nanggagaling ang sakit sa alaala ng nakaraang buhay niya at hindi sa sakit ng katawan? Mabuti rin sana kung ang sakit ng alaala ay nasa panahon ng Kastila. Pero kahit ngayon, naaalala pa rin niya ang kanyang ama at ina at si Jello. Sila ang nakagisnan ng niyang pamilya. At ngayon, hindi na niya maaari pang makasama ang mga ito. Sumikip ang kanyang dibdib, nahawakan niya ito nang wala sa sarili. Paano pala alam na meron akong mga pakpak? Biglang tanong ni Aya kay Namnama na pinipilig ang ulo tulad ng isang asong bagong paligo. Gusto niyang putulin ang anumang gunita sa kanyang dating buhay. Dapat lamang. Ito ang nasa sa isip niya dahil kamatayan ang katumbas ng pagkakamali. Maraming salamat po. Yan po yung excerpt mula dun sa Si Maria Makiling at ang alamat ng aming Animas Anya. Abangan din po ninyo yung kasunod na bahagi ng nobela, ikatlong nobela at ang ikaapat na nobela na ilalabas po ng UP Press. Maraming salamat po. Ako si Yu Eliserio at ako ang autor ng 3 larawan. Ako si Yu Eliserio at ako ang autor ng 3 larawan. Ako si Yu Eliserio at ako ang autor ng 3 larawan. Magbabasa ngayon ako mula sa 3 larawan. Nagsimulang kumanta si Amp. Kanta ng kuya niya. Hey Mr. Gagamba, lilipat ka ng bahay. Hey Mr. Gagamba, ikaw ba'y masaya? Talaga. Pinagkakagat siya ng lamok pero hindi siya makapambugaw
Basa ng sabon ang mga kamay niya. Dapat nagbukas muna siya ng Spotify bago maghugas. Pero hindi, sapat na ang kanta ng kuya niya. Hey Mr. Gagamba. Isa iyon sa mga hilig nilang magkapatid. Biglaang pag-iimbento ng bagong lyrics para sa mga imbento nilang kanta. Isang oras din ang inabot ng kanyang paghuhugas. Sa dulo, kulubot ang kanyang balat. Nagpunas siya ng mga kamay at braso sa t-shirt na nakasabit sa silya malapit sa ref. Noong unay tissue ang gamit niya sa paghuhugas, pero pansin niya ang laki-lagi ng gastos niya sa grocery. Kaya ang ginagawa niya ngayon, t-shirt na suot kahapon ang nagiging punasan. Bago matulog, ilalagay niya na sa hamper ang t-shirt na nagsilbing hand towel buong araw. Pagkaligo kinabukasan, ang pinagbihisan niya ang magiging bagong hand towel. Nakatipid na siya, nakatulong pa sa kalikasan. Siya talaga ang tunay na environmentalist. Pinagpawisan siya sa trabaho. Pinamunas niya ng noo ang manggas ng suot niyang t-shirt habang pinupunasan ang wisik at tapon sa kanyang sahig gamit ang hindi masyadong epektibong floor mat. Nabili lang niya ito sa mamang naglalako isang gabing galing siya sa bakery. Muntik na siyang bumili ng abubot sa kasama ng mama. Buti na lang at mas maboka ang nagbebenta ng floor mat. Malas din kasi hindi nga naman ito absorbent. Pero pwede nang pagpunasan ng sapatos pagkagaling niya sa labas. Iyon kasing isang mama, ang benta ay vase at painting. Ano naman ang gagawin niya sa painting? Dapat talaga mag-painting na lang siya. May kaunting husay naman siya sa Photoshop eh. Pagkatapos, gagamit siya ng kung anong website sa US na kayang mag-print ng bersyong paint by the numbers ng kanyang drawing. Magiging tunay na painting na ito. Ipapakwadra niya. Baka nga pwede pa niyang ibenta ang magiging obra maestrang kalalabasan. Matagal na niyang pangarap maging artist. Wala nga lang siyang masyadong talento. Gusto niyang maging pintor pero hindi niya kayang gumuhit. Gusto niyang maging composer pero wala siya sa tono. Gusto niyang maging eskultor kahit na sa pamamagitan ng 3D printing man lang. Naisip niya, halos 40 na siya. Dapat hinahanda na niya ang huling baitang ng buhay niya. Sa estima niya, aabot siya ng 70 kasi ang tatay niya 30 namatay. Ang kuya niya 50. Siguro kung magkakaanak siya, aabot ito ng 90. Pwede na rin. Siyempre pa, malabo na siyang magkaanak, lalo na't lagi lang siyang nasa loob nitong kanyang abadiya sa Orange Homes. Pero masarap ding mangarap, tulad ng pangangarap niyang maging pintor. Noong bata siya, mas matapang siya. Bumili siya ng keyboard gamit ang premyong 5,000. Natanggap niya ng manalo sa Pantipalak. Umabot siya ng regionals o division. Basta iyong kaunti na lang, nationals na. Iyon ang ulat huli niyang pagkapanalo. Magaling kasi siya noong tumakbo. Ang bilis niya talaga. Noong ngang nanalo siya ng 5,000 pesos, ang sabi na abot niya ang bilis ng tunog. Ilang araw din niyang sinubukang magpalabas ng Sonic Boom. Akala niya katulad na siya ni Guile sa Street Fighter. Ang aso, nabalian siya ng ginti sa paglalaro ng lungsong baka. Ayun, tapos ang karera niya bilang atleta. Tanggap na rin naman niya. Mas mainam na ngayon. Hindi siya nagmamadali sa kahit ano. Hindi niya kailangang maging mabilis. Nasa kanya na ang lahat eh. Hinihingal nga lang siya, aakyat pa lang sa second floor ng bahay. Ang keyboard na yon ang pampalubag loob niya sa sarili. May cast pa lang siya noon, hindi pa sinasabi ng nanay niya na hindi na siya pwedeng tumakbo kahit kailan. Ako si Will Serio. Ako ang author ng 3 larawan. Hello, ako si Elira Salanga Turalba. Nagtuturo ako ng malikhaing pagsulat sa Filipino Department sa UP Diliman. Nagsusulat ako ng sanaysay at mga akdang pambata. Ang akdang babasahin ko ay mula sa aking sanaysay na Trigger. Nasungitan ko na naman anak ko. Nakailang beses ko na kasing sabihang gawin na ang matagal ko nang ipinapagawa sa kanya. Maghugas ng plato. Nagdadahilan pa ang bata. Keso, mamaya na't pagod pa siya. Keso nakakatamad pa.
Kesyo hindi pa tapos kumain ng tatay niya kaya di pa kumpleto ang mga hugasin. Puro dahilan, walang nagagawa. Nabulyawan ko na naman ulit. Kasi ayaw gawin ang gusto kong mangyari. Yun ang gawin na kaagad ang gusto ko. Na kapag sinabi ko ng gawin, kailangan na. Hindi pa kayang gawin. Mahirap talaga kapag trigger mo ang anak. Nagiinit ang anit at nagtatalo ang katwiran at damdamin. Iniisip kong mali pero ayun na. Pinakawalan ko na ang aking galit. Di ko na nahabol ang mga nabitiwang kong salita. Dapat kanina mo pa ginagawa yan. Kung ano-ano pa ginagawa. Masakit sa batang pakinggan ng mga ito. Masakit sa akin lang mabitiwan ko na. Nangyari na ang ayaw kong mangyari. Nagsimula nang mangilid ang luha ng anak ko. Dapat makonsensya na ako. Pero wala akong nararamdaman ganun. Bakit ba? Sa isip ko, tama ako. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan, ayaw pa rin gawin. Kaya nasa tama ako. Pigil na siyang umiyak. Ayaw tumingin sa akin. Umiiwas. Gagawin na daw niya. Huwag lang daw ako magalit. Nahabag ako. Pero matigas pa rin ako. Yung bunso, naawa na sa atin niya. Inaalo habang naghuhugas ng pinggan. Tinutulungan ng kusa. Nakita ko silang bumubulong sa isa't isa. Taimtim ang pagluha ng aking panganay. Takot siguro na marinig ko ang paghikbi niya. Yung bunso, pinipilit pasayahin ng kapatid. Kung ano-ano na lang ang kinukwento sa kanya. Nag-o-offer ng kung ano-anong distraction. Si ate, sa mga hugasin lang ang focus. Titingin sa ibang direksyon. Wag lang sa akin. Tahimik na rin ang bunso. Nag-iingat na wag akong magalit sa kanya. Nang matapos maghugas si ate, kulay makopa na ang mukha nito. Pulang-pula. Tumutulo na rin ang sipon. Nakikihalo sa luha niya. Naghanap ako ng tissue. Hindi ko matis. Inabot ko sa kanya. Nagsinga. Di pa rin tumitingin sa akin. Tinawag ko. Ayaw lumapit. Takot. Inulit ko. Nainip ako. Nagbanta na ako. Kung di lalapit, magagalit ulit ako. Eh di lumapit na. Nag-guilty ako. Niyakap ko ng mahigpit. Iniisip ko, paano ko siya aluin? Si ate panay na ang sorry. Nung una, mahina lang hanggang sa ulit-ulit na palakas na ng palakas. Gumawa na ng tuluyan. Basa na ang balikat ko sa luha at uhog niya. Nakailang segundo na wala pa rin akong sinasabi. Hindi ko alam kung ano sasabihin, sa totoo lang. I'm so sorry, nanay. I won't do it again. Sabi niya. I'm so sorry to anak. Sabi ko. At yun lang ang nasabi ko. Yun lang. Pinupog ko ng halik hanggang sa mahimasmasa na siya. Ako naman ang umiyak. Kasi alam ko madalas na itong nangyayari sa aming dalawa. Magagalit ako, magigilty, masasaktan siya, matatakot sa akin. Ayoko matakot sa akin ng bata, pero yun na nga ang nangyari. Yun na nga ang nangyayari. Sa tuwing nangyayari ang ganitong eksena sa amin, maiinis ako dahil nakalimot na naman ako. Nakalimutan ko na naman ang pangako sa sarili na di ko na uuliting magalit ng ganun-ganun na lang. Hindi na rin magsusungit. Nababantayan ang talas ng dila. Nakakagalit makalimot. Mas nakakagalit ang makaalala. Kasi mahirap talaga pag anak mo ang trigger. Maraming salamat. Magandang araw, ako si Maynard Manansala, guro sa UP Diliman, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Isa ring mandudula.
Kasagsagan noon ng drug war ni Duterte, nang ako at mga kaibigang theater artist na sina May Paner at Ed Lacson Jr. ay bumuunang dulang tinawag naming tao po. Ang babasahin ko ngayon ay excerpt mula sa isa sa mga monologong kasama sa tao po. Ang pamagat nito ay Photog. Naging inspirasyon sa pagbuo nito ang interview na ginawa namin sa photojournalist na si Rafi Lerma. One night, may nagtimbring asset. Meron daw sa may LRT Pasay Rotonda. Tinumba ng riding in tandem ang pedicab driver. You may have heard of Michael Sharon. Anyway, pagdating namin, yakap na si Michael ng babaeng umiiyak. Wife niya, si Jeneline. When I saw them even from afar, I knew it was a strong photo. Yung pagkakapwesto nila on that very spot, yung tapo ng liwanag sa mukha at katawan nila nandun. That same night, pinasa ko ang edit. The following day, lumabas sa broadsheet. Lumabas despite the policy na pag Sunday, walang gruesome photos. Front page. They called it Pieta. Sabi ng photog friends ko, pare, ito na yun eh. This is your iconic photo. Para ilabas pa ito ng New York Times. Pagkatapos, may nag-invite na sa mga talks. Offer na magturo sa universities. Sabi nila sa office, this is the break I deserve. The mere thought makes me cringe. Alam nyo, sina Jeneline at Michael, parang kahon lang ang bahay nila. You'd even think twice if you could call it a house. The night it happened, pumasada si Michael para dumiskarte lang ng pang-almusal nilang mag-asawa. Nagtaka lang si Jeneline bakit ang tagal umuwi ni Michael. Maya-maya, kinakalampag na ng tropa nila ang pinto. Sa pagmamadali nga ni Jeneline, isang tsinelas lang ang nasuot. Policemen were all over the place when she got there. Ayaw siyang padaanin. Nagpilit lang si Jeneline, sinabing asawa niya ang nabaril. She didn't waste a second. She went down on her knees and embraced Michael's body. She was hoping may buhay pa. Sigaw siya ng sigaw, tulungan niyo kami, tulungan niyo kami. And the only response she got was the sound of cameras. Click, click, click. I'm taking things too seriously, sabi ng boss ko. Beat lang yan, beat lang. Pero hindi beat lang ang pakiramdam ko sa lamay ni Michael. Nilapitan ko si Jeneline, nagsorry ako. Iyak lang siya ng iyak. I saw Michael's father at the door. Matagal na pala akong hinihintay. Kabadong-kabado ako. Inabot ko yung kopya tapos ang sabi niya, Sir, salamat. Kung di dahil dito, kailan ba napansin ang tulad namin? Dahil sa picture niyo, sir, sumikat ang anak ko kahit ilang araw lang. Tumawa siya, pero naiiyak din. After a few days, I got a text from Jeneline. Pinadala niya yung link ng rap na ginawa ng tropa ni Michael. After this, inassign ako sa ibang beat ng boss ko. Inaasar ako ng mga tao sa dep namin. Yung masyado raw nagseseryoso, natutuluyan. Tinatanong nga ako kung mahimbing daw ba ang tulog ng taong bangkayang nakikita gabi-gabi. Then they asked me to cover Senate hearings, the ASEAN Summit, even indie film festivals. That's when I started to have sleepless nights. You know that feeling when you're not doing what you believe you're supposed to do? Alam niyo yon, ganon. Hindi na lang kasi ito talaga beat sa akin. I have continued doing it kahit labas na sa trabaho. Siguro, aside from the pieces of advice I've shared, ang masasabi ko rin, if you're choosing this career just for the heck of it, for the excitement or paycheck, baka hindi ito ang para sa inyo. Or maybe, depende na rin how much you choose to get involved. Ako kasi, I can't turn a blind eye sa mga nangyayari. Sa office, naghahanap sila ng ibang anggulo. Gasgas na raw ang storya. Pagod at sawa na mga tao na bangkayang nakikita araw-araw. Maybe it needs a fresh approach, but still, these stories need to be told. Kahapon, they wanted me to cover the opening of an art exhibit. Pero kahapon din, funeral ng isang victim. Wala kasing nag-claim sa body. Kahit kamag-anak, kahit kaibigan man lang. Kami-kami na lang ng mga photog friends ko nagtulong-tulong. Naipalibing naman, sabi ng boss ko, padalas raw ng padalas na nawawala ako.
na I should give or I should begin weighing my priorities. Siguro nga, I know, I'm sure, I'm resigning. I am resigning. Imagine, if not for this talk, buti na lang pala nakausap ko kayo. Kaya yan, kahit freelance, kakayanin. Ngayon ko lang kasi nabalikan ng mga photos, lahat magkakasama. Even then when I was just a student photog, I've always believed in the power of a photograph. How images can influence people's perception of reality. As I was watching you react to the photos, lumakas lalo ang loob ko to take more photos of the victims. Habang patuloy ang pagpatay, tuloy lang din ako. 10,000, 20, 50,000. Hindi na lang ito beat para sa akin. It goes beyond being a photographer. I'll keep photos or taking photos to remind everyone that these victims existed. These victims are not just numbers. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Bernadette Villanueva Neri, Det Neri, isang lesbianang guro at manunulat mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Narito po ang aking dagli, rearview mirror. Kung sana iniwan kong bukas ang ilaw, maaaring nasilayan mong naroon lang akong nakahiga sa sofa. Hindi sinasadyang napaidlip habang naghihintay sa iyong pagdating. At dagling pupungas, ngingiti sa sandaling dumampi ang mga kamay mo sa aking mukha habang binabakas ang larawan kong nakaimprenta sa iyong isip. Tinitiyak kong kabisado pa ang kurba ng aking ilong, umbok ng aking mga kilay, lambot ng aking mga pisngi at labi. Hindi mo sana napigilan ang pananabik na muli akong hagkan. Posible sanang naalala mo ang saglit ng unang pagtatagpo ng ating paningin sa salaming nakasabit sa unahan ng driver. Nang sabay nating iniabot ang ating mga bayad sa kanyang nasa aking harap na nasa iyong tabi. Tila bumagal ang pagharurot ng jeep na tayo lamang ang lulan. Sumabay sa ritmo ng naglalaro nating mga titig at ngiti. Noon natin napagtagtong, mas masarap maglakbay ng may kasama. Isang lugar ang ating binabaan. Tinanong mo ang aking pangalan. Hindi ako nag-alinlangan. Tayo'y nagkilanlanan at pareho ang tinuluyan. Doon, iniwan mong bukas ang ilaw upang aking masilayan ang iyong paghiga sa sofa. Ang iyong pagngiti sa pagdampi ng aking mga kamay sa iyong mukha habang kinakabisado ko ang kurba ng iyong ilong, umbok ng iyong mga kilay, lambok ng iyong mga bisngi at labi, upang hindi ko mapigilan ang pananabik na ikay hagkan.